So ayan guys, naghuhukay ito para sa daanan namin papunta sa baba kasi ito lupa na namin ito sa kapatid ko. Ito lupa to hanggang doon. So ayan kasi kalupaan yan ng aming pamilya. So masaya kami ngayon kasi eto na, ginagawa na siya ng sumay kalsada talaga to, pero ngayon inaayos kasi na para madaanan na ng mga motor kasi doon sa baba, ayun, malawak pa yung doon, puro yan kabukiran. So ang daming mga produkto dyan, nahihirapan talagang maglabas ng mga product dahil nga sa hirap ng kalsada. So ang ginagamit dito ay kabayo, ganyan. Pero ngayon inasikaso na talaga, may budget na ito sa gobyerno na gawa na talaga siya ng kalsada hanggang doon sa baba, hanggang doon sa babang baba. So andun may bahay kami doon, tapos ayan bahay ng kapatid ko yan, yung bahay na yan. So ayan yung kalupaan niya hanggang dito, ayan sagingan. So ayan, sana hindi matambakan ng lupa kasi bagong linis lahat So pero kalsada man lang tong gagawin nila, pinapatag nila. Ayan agoy ang langka namin, mukhang may bunga pa naman. No choice talaga pag ganyan. So yan ang sinasabi na basta kahit lupa mo yan, pag need ng gobyerno, katulad nito kalsada, so wala ka talagang magagawa. So kaya ayan, hanggang na lang kami dito tingin. Magpayong ka? Upo ka lang. So yan lang ang pinunta namin dito. Tinitingnan niya Camacho baby yung sa sa pilyado natin ay Camacho. Layo motor ni Papa Dodong. So yan guys, bahay ng kapatid ko. So from here hanggang doon sa baba, ayan, hanggang doon, yan kalupaan namin yun doon. So matagal na talagang nire-request ng kapatid ko, ng pamilya namin na malagyan ng daan kasi para easy na talaga yung transportation sa mga produkto. Kasi kawawa din yung hayop. Meron naman kaming kabayo, pero naaawa rin talaga ako pag yung manghaul yung kabayo. So ngayon ang gamit dito kasi sa amin motor na. Halos tao dito sa amin may motor na, kaya ito na talaga yung pinakamadali na paraan para ang namin transportation ay mabilis. So ayan, pagdating doon kasi banda na bar down yan, yung daan dyan natabunan. Galing no. Ang haba ng gumagana na yan yung driver stay away. Ikot-ikot lang siya galing. So masaya kami kasi naayos na yung kalsada. Dali kay yan. Wala haba ng kamay haba-haba ng kamay, ikot. Nambakan talaga. So sana hindi umano yung lupa sa gilid kasi ito guys, sagingan ito ng kapatid ko hanggang doon sa baba. Grabe ang saging, ang linis pa naman. So hanggang doon sa taas sagingan to ng kapatid ko. Ayan. So sana lang hindi bumaba yung lupa papunta doon sa baba kasi syempre kawawa rin yung mga tanim, pero
Ganon din talaga minsan kapag ayan may project ang ano ganito. Atras may project ang city government ganito o alisin kayo atras dito. So ganyan ginagawa talaga, wala nang magagawa kung kasi pinapatag baby alis dyan, tayo ka. Patag na. Grabe talaga. Oh. Oh. Grabe. Oh, matabunan. Bilis lang oh. Natin 13 minutes. So dito na side ayan medyo makapal-kapal na yung lupa dito kasi ito yung part na nung bumagyo dati talaga may kalsada naman dyan dati, meron na yung kalsada, kaya lang nung bumagyo nakaraan ayan nagkaroon ng landslide, so ayan natabunan siya, so diretso na tong kalsada dati natabunan, kaya yan ang nangyari. So ayan, kaya dyan na side medyo malalim talaga yan malalim-lalim talaga yan yung part na medyo matatagalan at mahirap. So dito sa taas ang dali lang, so kawawa yung mga halaman namin guys so itong kakawan namin ayan sagingan, so ito durian to daming prutas dito sa baba, mga marang, so nandyan lahat na lupa dyan tinambak, so wala naman talaga tayong choice once na yung lupa natin ay madadaanan ng kalsada o kailanganin ng gobyerno, so wala tayong magagawa dyan, so hanggang nood na lang kami. Ayan, pero para naman yan sa kabutihan ng lahat kasi ang daming nakatira dyan sa baba, andyan pa rin yung hanggang doon sa baba, andun yung bahay ng kapatid ko, andun yung mga lupa ng mga kapatid ko, so sila rin mismo nahihirapan ilabas yung mga produkto nila dahil nga sa napakahirap ng daan, tapos pataas, kaya ang ginagamit talaga dyan kabayo, sinasakay namin sa kabayo at saka kalabaw, pero sobra talagang nakakaawa ang mga hayop kasi pataas pa. So, ngayon thankful kami kasi nga pag natapos na itong kalsada na to, lahat na mga sasakyan pwede na kasing dumaan dyan, dumaan dito, nakakadaan dito yung motor, bao-bao, pako-pako, bunggo, ayan, pick up. Dati nakakababa dyan talaga yung mga sasakyan before na landslide yung part na yan, so kaya tingnan nyo ang lalim yan na part na yan, ewan ko kung hanggang doon yan sa may kalagitnaan yan yan na part, makapal talaga ang lupa dyan, di ko lang alam kung ilang araw, baka abot dito to ng mga 3 araw
bago siya makarating doon sa may baba. Kasi makapal-kapal yung ano dyan, lupa dyan kasi galing yan sa taas, bumagsak. So dyan sa taas, ayan, lupa rin ang kapatid ko dyan. Yan, ito rin Stan, no? Umuwi na pala si Stan. So, ayan. Kaya yan, oh. Pahinga na si Kuya. Pagod na. Chow chow. Pagod na si Kuya. Kapagod din mag-operate niyan. So, ayan. So, dito ako guys, nagbabantay ko. Kasi, tinitingnan ko. Dahil nga, oh. Dahil lupa na rin namin to, no. Ng kapatid ko. Tinitingnan ko rin yan. Wala yung motor, baka matamaan. Andun yung motor. Baka matamaan. Ayun. So, hindi naman kasi. Ayan. Medyo masaya talaga kami ngayon dahil pag may kalsada na, madali na, motor-motor na lang, tapos maraming sasakyan. So ayan guys, thank you for watching guys. Sinishare ko lang sa inyo ganap dito sa aming bukid kasi bahay namin nandun naman sa sentro, pero yung mga kalupaan namin, ito yung bukid namin, malapit lang naman din, pero ang problema kasi talaga sobrang hirap ilabas yung mga produkto dito kung hindi ayos tong kalsada kasi nakakaawa yung mga hayop kasi ginagamit nila pang transpo dito is kabayo, kalabaw. So, maganda na may kalsada na kasi motor na ang gamit, tapos mga bunggo, bao-bao, makapasok na talaga. So guys, thank you for watching. See you next video. So papakita ko pa rin sa inyo ang kahinatnan ng kalsadang ito. Bye bye guys, thank you for watching.